Ito na pala yung part 4 ng paggawa ko ng isda na malaki. Bali, malapit na pala siyang matapos mga boss, oh. So, kunting tiis na lang ito. At saka ginagawa ko pala nito ang kanyang kaliskis. At saka nilalagay ko dun sa may tubi para hindi talaga siya matigas. Kasi napakatigas kasi ito. Kailangan talagang ibabad pa muna siya. Kasi pag tahi nito mga boss, napakahirap siyang tahiin. Napakatigas kasi para malambot talaga siya pag magtahi. Sumasakit na din kasi yung aking kamay sa pagtahi nito dahil matigas siya. Kailangan talaga siyang ibabad para malambot. At saka titigas din ito mga boss pag binilad na siya. So, kailangan lang talaga siyang ibabad para hindi talaga ako mahirapan. Tsaka minsan masugatan pa talaga yung kamay ko dito mga boss dahil dito sa kanyang ginagamit ko na kanyang karayom. Nung sinubukan ko na siyang ibabad, so napapadali na talaga yung pag ko nito mga boss pag tahi dahil hindi na siya mahirap hindi na siya mahirap idiin. Kasi nung hindi pa siya talaga na nabasa, yung tuyo pa siya. So nahirapan talaga ako sa kanya pagpasok nitong kanyang karayom mo. Napakatigas kasi siya mga boss. Madali lang sana itong gawin kong insulator yung aking ginamit dito dahil hindi na kailangan ng itak yung gagamitin mo dito sa pang curve ng kanyang kaliskis. Kung insulator kasi yung gagamitin, gunting lang yung kailangan na gamitin. Pero itong suwa kung tawagin sa amin dito, so kailangan talaga ng itak dahil napakatigas niya. Kung gunting kasi yung gagamitin mo dito na pang gawa ng kanyang kaliskis, siguradong masisira yung gunting. So napakatigas niya kasi mga boss. Kaya nga nahihirapan talaga ako magdiin talaga nito. Minsan natatamaan pa talaga yung hintuturo ko ng aking ginawa na kanyang karayom. Pero ganoon pa man mga boss, kailangan natin tapusin ito dahil gusto ko din talaga makita kung ano yung resulta nitong ginagawa ko. Dahil tapan kita. Big shoutout pala kay Roberto E. Silvestre Jr. At saka happy birthday daw pala kay Mark Joseph Mabinglangan. So ayan mga boss, maraming salamat sa iyong suporta. Pasensyaan nyo lang muna mga boss yung aking pag voice over dahil minsan maingay talaga dahil hindi pa ako nakabili ng pang voice over talaga na mic. Ang problema ko kasi pag mag voice over talaga marinig ko talaga yung tawol ng aso. Minsan maabutan pa talaga ako ng ulan. Kaya kung mag voice over talaga ako pag gabi, nahihirapan na talaga ako lalo na pag umuulan. Talaga maririnig nyo talaga yung huni ng ulan. Pagkatapos ko kasing gumawa nitong art design na ginagawa ko tulad nitong isda na malaki. Tsaka mga art design ko mula sa driftwood. So yan, kailangan ko talagang mag-upload talaga mga boss para mapakita ko din sa inyo. Tsaka syempre sinusubaybayan nyo din talaga itong aking ginagawa ng mga art design. Kung nasayang ko man yung mga oras nyo mga boss sa panonood ng mga video ko, humingi talaga ako ng pasensya sa inyo mga boss. Dahil itong mga ginagawa ko kasi mga boss, hindi din talaga siya na basta-basta na matapos ko din kagad at saka makita talaga ninyo yung kanyang resulta. Kaya nasabi ko din minsan na napakahirap din pala itong content ko dahil kailangan ko pa talaga ng effort para makita talaga yung resulta nitong ginagawa ko. Sinubukan ko na pala dito mga boss yung kanyang palikpik para makita ko muna siya kung ano yung mga gagawin ko pa dito. So nilagyan ko muna siya ng temporary lang muna siya na kanyang palikpik. Kung mapansin yan siya mga boss. Yan muna yung nilagay ko dyan. Temporary ko din muna siyang nilagyan ng buntot para makita ko din talaga mga boss kung ano pa yung gagawin ko dyan na para maging mukhang tilapia na talaga yung mukha niya. Shoutout ko pala Shini Joy Abel. Ayan, shoutout ko pala yung mga relatives ko dyan sa mga South Cotabato Pescadera family. Bali ito pala yung gagawin ko sa kanya na kanyang palikpik mga boss. Ayun. Bali gagawa talaga ako ng mas maganda talaga na kanyang palikpik para mas detalyado din talaga siya. At saka yung kanyang bunga nga kailangan ko pang i-detalyin mga boss para pagmukhang tilapia talaga yung kanyang forma. So ayan lang pala yung mga ideya ko muna dito mga boss dahil hindi ko din na kaya na matapusin kagad na malagyan siya ng kaliskis lahat. Bukas ko naman pala ito siya ipatuloy para matapos ko na din ito dahil may gagawin pa ako dito na isa pang tilapia din na isda mga boss. Katulad din siya nito na kalaki pero kalahati lang siya. Tsaka gagawa pa ako ng lotus. Gamit din dito yung suwa kung tawagin sa amin. So ito pa lang muna yung natapos ko dito mga boss at saka kailangan ko pa talagang i-detalyan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood.